Nagbabalik ang PTV Balita Ngayon. Target ng Department of Transportation na masimulan ang partial operations ng North-South Commuter Railway Project sa unang quarter ng 2028. Ngayong araw, ininspeksyon ni Transportation Secretary Jaime Bautista ang ilang istasyon ng tren. Sa gayon, nasa 95% ng kumpleto ang konstruksyon ng Balagtas Station na isa sa mga unang bubuksan sa partial operability ng NSCR. Nasa 300,000 na pasahero ang inaasahang makikinabang sa partial operations ng tren kada araw. Tiniyak ng Government Service and Insurance System ang pagtulong sa mga kawani ng gobyerno na magkaroon ng disenteng bahay. Sa pre-SONA program ng PTV, sinabi ni GSIS President and General Manager Jose Arnulfo Wick Veloso na patuloy ang kanilang programa na maginhawang pabahay sa bagong Pilipinas. Sa ilalim nito, hindi kailangan ng down payment para sa rent-to-own at housing project para sa mga government employees. Maring bayaran ng isang kawani ang kanilang bahay hanggang sa 25 taon. Maliban sa pabahay, ay ibinahagi din ng GSIS ang kanilang alok na multi-purpose loan o MPL Flex kung saan maaring humiram ng hanggang sa 14 na ulit ng sinasahod ng isang empleyado ng gobyerno o hanggang 5 milyong piso. Samantala, alamin natin ang ibang balita kay Jay Lagang ng PTV Davao. Mayong adlaw, nadiskubre ato sa joint operations sa kasundaluhan ang 5 ka high-powered firearms sa usa ka gituhang kampo sa Communist Terrorist Groups kon CTG sa sitio Calatinga, Barangay Kamamhonan, Gigakit, Surigao del Norte niadtong Hulyo 11 ning tuiga. Lakip sa nakuha ang 2 ka M16 rifles, 2 ka AK-47 rifles ug usa ka M14 rifle. Nadiskubre kini pinaagi sa tabang sa 3 ka ni surrender nga mga kanimiyembro sa nadismantle na nga Sub-Regional Committee Northland sa Northeastern Mindanao Regional Committee. Sumala sa 901st Brigade sa Philippine Army nga timailhan sa padayon nga paghinay sa mga CTG sa Caraga Region ang nadiskobring mga armas. Gibutyag sa DNR Environmental Management Bureau 11 nga daghang inland resorts sa Marilog District sa Davao City ang gipasirado tungod sa daghan nga mga violation. Sa dato sa DNR EMB 11 gikan tuig 2021 hangtod tuig kasamtangan ana sa 22 ka inland resorts ang ilang na monitor ug duha lang niini ang dunay Environmental Compliance Certificate kon ECC. Nakipsab sa nakitang problema ang presensya sa mga inland resorts sa mga luna nga wala na apil sa tourism zones. Nasayran sab sa buhatan nga dagan pang mga patigayon sa rehiyon ang kinahanglan nila nga i-survey aron nga mahibalaan kung nagakomply sab kini sa requisitos sa pag-operate sa usa ka inland resort. Going pa kasi yung survey natin hindi pa natapos and we have limited manpower to do the survey. So, all over the region, kakaunti lang po ang manpower ng EMB, but we are focusing on survey sa mga establishments that are not complying with the environmental laws. Ug mo kadto mga nagpunang balita dinhi sa PTV Davao. Ako si Jay Lagang. Mayong adlaw. Maraming salamat, Jay Lagang. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang update, i-follow at i-like kami sa aming social media sites at PTV PH. Ako po si Naomi Tiburcio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.